Hi everyone, kumusta? My name is Shayo. Welcome back to my channel guys. In this video, let's discuss kung paano nga ba yung magandang pricing para sa mga products natin. Marami sa atin ang mga business owners ang nag-iisip na kapag nagsimula sila ng business, madoble nyo lang yung puhunan ninyo, okay na. Ano nga ba yung sakto? Ano nga ba yung healthy? At ano nga ba yung masasabi natin na fair pricing para rin sa mga buyers natin. So I hope kung medyo nag-iisip kayo kung paano nga ba yung tamang patong ng mga puhunan natin at kung magkano natin gustong ibenta yung mga products natin, tumutok lang kayo. Alright, so ang pinakauna dyan is to understand really kung ano nga ba yung pinaka-cost ng product natin. Ano nga ba yung talagang totoong value ng product natin na binibenta. So, nung nagsisimula pa lamang ako, hindi ko talaga naiintindihan kung paano nga ba yung setting ng mga pricing natin dati. So, back in 2015, ito yung time na nag-start kami nung pet business namin and together with my friends, inaalam pa lang namin kung paano nga ba yung setting ng mga pricing before. So, meron kaming product. Ito yung ginawa namin na pet sanitizer. And from the pet sanitizer, paano nga ba namin siya maibebenta para sa isang list price or sa isang distributor, and also kung ano nga ba yung magandang presyo for the market, which we also call the suggested retail price. Pero more than that is to really understand yung pinaka-cost involved dun sa product natin. Nung time na yon, ang pagkakaalam ko sa isang cost ay yung pinaka-halaga or value nung pinaka-item mismo na babayaran ko dun sa mismong gagawa. Hindi lang pala siya talaga yun. Marami pang kasama or nakapatong dun sa cost ng pinaka-item na yon. Ano nga ba itong mga cost na to? Ito yung mga cost na involve sa paggawa, pagtago, pag-promote, and some spillage as well, or yung pagkakasira to some online sellers as well. Ito din yung cost ng mga pagbalik ng items, and unfortunately there are things na hindi mo rin maibebenta. So those things dapat kailangan mo rin mai-account sa pinaka-cost ng item mo. Malinaw ba? I'm sure hindi masyado, pero let's break it down for you. Isa sa mga kasama natin sa mga cost of goods is really the overhead pricing. So yung overhead pricing natin is of course yung rent ng ating space or yung pinaka-studio natin, kung meron tayong nirerentahan na pwesto kung saan tayo nagbebenta. Of course, kasama dapat dyan yung utilities ng paggawa. Kung meron tayong binabayaran na kuryente, tubig para mag-operate at makapagbenta ng item na yan. Pangatlo ay yung wages or yung pasweldo sa mga tao natin. Of course, kung gusto nating maganda yung pasweldo sa mga tao natin para hindi tayo iwanan, di ba? Then we also have to account kung magkano yung cost involved do sa sweldo na ibibigay natin. Pang-apat dyan is yung packaging. So, kung makikita ninyo, so dito talaga maglalaro dyan kung ano yung creativity ninyo or kung ano ba yung pwede na, and of course yung suitable para sa mga products natin. And then lastly, kasama rin dyan yung mga indirect costs. So dito kasama natin yung may marketing campaign ba tayong ginawa, meron ba tayong discount promotions, kailangan may i-account mo na kagad on top of things na hindi mo naman talaga ina-anticipate pa. Aside from those, meron din tayong tinatawag na variable costs. And these are things na hindi natin na-anticipate or hindi natin napaghandaan. So for example, meron tayong warehouse and kailangan pala natin ng shelves or kailangan natin ng container boxes. Then definitely those are things na kailangan nating bilhin, kundi masisira, mapapanis, mabubulok yung item natin. We also have to make sure guys na yung cost na yan hindi na natin kailangan ipitin pa kasi involved na yung cost na yan dun sa variable cost ng ating goods. Next siguro ang tanong ninyo is bakit kailangan natin itong tingnan? Syempre,
kailangan natin talagang maging maalam sa pinaka-items natin. Kailangan nating malaman. Kung hindi, ito yung way na magiging bagsak ang kalalabasan ng business natin. Let's say for example, meron kayong store or partner in the city, tapos yung pinaka-warehouse ninyo ay medyo outside the city center itself. So, meron kang involved ng delivery fee, meron kang labor to actually deliver the items to you as well, and meron kang boxes na kailangan bilhin para ma-deliver yung item na yan. So, anytime na meron kang delivery, lagi mong iisipin magkano yung bibilin mong box, yung tape niyan, yung pinaka-tao na mag-aayos niyan, yung pinaka-tao na magde-deliver ng item na yan, meron ba siyang sasakyan, meron ba siyang gas na kasama, ipapadala mo ba yan via a third-party courier service? So, those things matter, no? Kailangan yan naka-account talaga kung magkano yung pinaka-price natin. So, now that we know kung ano yung pinaka-costs involved do sa pinaka-product natin, magkano ngayon yung selling price na gusto nating makuha? Well, these things really matter on how you understand your customers better. So, dito na papasok ngayon kung anong customer ang kinakausap mo, sino ba siya, anong capability niya, saan mo siya ibebenta, online ba yan? Kung online, will it be via social media, or maybe meron kang website, or baka meron kang platform na gagamitin? These are also things na kailangan mo makonsider kasi yung mga bagay na yan will also involve costs for you. Next naman is to really understand, once you launch a product, you also have to test. Kailangan mo munang matignan kung ano nga ba yung right price para sa product mo. Meron na rin ako mga times na nag-price ako ng medyo mababa nung una, nung nagpapakilala pa lamang, tapos nung nakita ko yung opportunity and nakilala ko yung customers ko, medyo nagtaas din ako ng price. Medyo mas mahirap magtaas ng price rather than bumaba ng price, of course. So, kailangan ready tayo sa ganong klase ng changes as well as a business owner. One thing is for sure though, kapag nakuha mo yung sweet na price para sa product mo, you would know dahil yung customers mo talagang bibilin at bibilin yung products na ilo-launch mo in the future. And they will be a valid fan of your business and they will make sure na susuportahan ka rin nila. Before I end guys, pricing is really not something na madali siyang gawin, na isang upo lang magagawa mo na kagad or hindi mo na kailangan pag-isipan pa. Hindi totoo yun. Iba-iba ang price na involved sa mga products natin. So, kailangan talaga malaman mo rin. I always say this mga talks ko. Kailangan talaga guys, meron tayong dedication kung gusto talaga natin itong gawin. No? Hindi siya madali. And there's a lot of things na kailangan natin makonsider. I know this is a brief discussion lang ng pinaka-pricing natin and pinaka-cost ng products natin. In a way, kapag inaral nyo tong video na to, alam ko makakatulong na to sa inyo. Pero definitely, kung meron kayong questions, details siguro ng inyong costing or even some pricing, you can definitely ask away sa comment. Let's just go through some of the questions before we end this video sa aking YouTube page. So, meron tayong question dito from Marisa Halbuena. So, sabi niya, "Hi sir, newbie here. Planning to order disposable item from Alibaba po. Naghanap kasi ako ex-Pinas, wala ako makita." Okay. Alright. Well, hopefully meron kayong makita sa Alibaba. It's very easy to actually see some items. Hindi ko lang alam kung ano yung item na yan, pero sabi mo it's a disposable item. So, next naman is from Aljon Lucas. Sabi niya, "Hello sir, paano na i-deliver po sa inyo? Yung supplier ko kasi ako pinaghahanap ng mga cargo." So yeah, meron tayong videos regarding shipping or forwarders from China to Manila and even from Manila to provinces here in the Philippines. Meron tayong partner si Kahon Express, no? You can ask them also. It's a Facebook page. You can ask them and you can definitely know more kung ano yung kailangan ninyong item. So yeah, kaya naman nila magpadala ng mga items yan as long as it's not something na illegal based on our
customs government. So tingnan nyo na lang doon para rin safe tayo palagi. Alright, so these are just some of the questions na meron tayo for now. I hope nakatulong tong video na to sa inyo, and if you have any questions guys, feel free to ask and I'll be more than happy to answer them for you. Guys, maraming salamat sa inyong support. Continuous kaming naghahanap ng mga partners na reseller para sa aming mga ref magnets sa ating provinces. If you're interested, feel free to send me a message sa aking Facebook page and let's discuss in detail. Maraming salamat guys, and I'll see you sa susunod na clip. Bye-bye!